Hi guys, this is Kelby and today I'm your physical therapist. Welcome po sa aking sariling mundo. Tuloy kayo. Inabot ng home care ko. Nasaan ako? Char. And yes, we're back at it again. Nakakapag-vlog na after 1 year. And nandito nga tayo sa ating Pilipinas na mahal. Magpe-patient tayo ng isang stroke. Gumagamit nga po pala ako ng FES or yung may galaw na kuryente para mas lalong lumakas si mami. And then nagpa-exercise na tayo dyan ng pelvic bridging. After nga, syempre magagawa din tayo ng mga stretching para hindi masyadong lumiit yung mga muscles. Kailangan banatan din yung mga yan para hindi nga sila mag-shrink at hindi manghina. Usually, 3 sets ko ginagawa yan for 30 seconds hold. And then after nyan, dahil malakas-lakas na nga itong si mami, nakakagawa na siya ng rolling. Napakagaling po nyan. Ang bilis ng recovery niya. Napakahalaga din na sa unang atake ng stroke, dapat makapag-physical therapy session na po kaagad para maganda po yung period ng recovery. Maganda kasi na natuturuan na agad yung mga muscle para magising na rin po yung mga nerves. Mahirap na po kasing ihabol kapag nag-antay pa tayo ng matagal na panahon kasi merong mga abnormal functions or movements ang muscle. Nag-i-increase yung paninigas dyan. Kaya kailangan ma-physical therapy na para ma-prevent natin yung mga ganong abnormal movements. Hindi naman sa pagmamayabang, no? Pero hindi talaga sa galing ng therapist mo yan. Madalas, nasa suporta yan ng family at nasa determinasyon ng pasyente yan kung gusto niya bang gumaling. Bottom line, kahit anong estado ng pasyente, kailangan natin i-encourage sila para sila po ay gumaling sa kanilang stroke. Kasi may pag-asa pa naman po silang makapag-recover. Kasi habang may buhay, may pag-asa. Dahil nga po lumalakas-lakas na si nanay, gumagamit na po tayo ng techniques or binibigyan natin ng challenge or medyo mabigat na ang mga exercise niya para mas lalo pa po siyang lumakas. Yan, nilalagyan ko siya ng bigat, especially dyan sa legs kasi yan po yung mas malakas po sa kanya ngayon. Ang mas nadali po sa kanya is yung kamay talaga. Meron po kasing ibang stroke na pag yung ugat nila sa utak natamaan yung function ng kamay, dun po sila mas humihina. Meron din naman po na mas humihina sa may paahan, kaya mahirap or ang tagal nila bago matutong maglakad. Meron din mahirap sa facial expression, yung halos nakasimangot lang, hindi nakakangiti, or yung mukha po nakangiwi o natabingi, and meron din hirap sa pagsasalita. Masaklap lang minsan pagka nadali na sa'yo lahat, medyo severe na yung magiging case mo kapag nakuha mo sila lahat ng all-in-one package. Ganon po talaga, lalong sa unang-una, napakahirap, pero tiis lang po at pagpasensyahan nyo na po. At po kasi naubos yung pasensya nyo, kayo rin po yung matatalo dyan. Kaya tiyaga lang po, practice, at huwag maiinip. Mag-focus din po kayo sa inyong recovery. Minsan po matagal mag-recovery yung iba kasi baka hindi pa po nila natatanggap yung kalagayan nila o yun kung anong nangyari sa kanila. Maganda i-acknowledge po natin kung nasaan po tayo ngayon para matuto po tayo kung saan po tayo magsisimula. Mahalaga din po na sumunod tayo sa advice ng ating doktor. Especially kung meron pinrescribe na gamot, susundin po yun kasi yun po yung magpapatulong na magtunaw ng clot sa brain or magpapatulong na magising po ulit yung nerve sa utak. Ang stroke ay lifetime na po yan. Nasa sa inyo na lang kung papalalain nyo, magbabalik kayo sa dati nyong bisyo, magkakaroon kayo ng second attack. Kaya mahalaga na nagpa-follow up consultation din po tayo sa ating doktor para na-update po yung gamot na kailangan nyo. Minsan kasi may mga dosage na kulang na pala or sobra-sobra na pala.
Hindi po tayo pwedeng mag-doktor-doktoran or galing-galingan na iko-consulta lang po natin kay Google ang lahat. Kailangan ma-monitor po kayo ng inyong sariling doktor. Para nang sa gayon po ay kontrolado po ang inyong nangyayari sa katawan at namomonitor kayo ng inyong doktor. At muli pinapaalalahanan ko na health is wealth. Kung kayang-kayang mag-prevent ng ganitong kalagayan, galingan nyo na po sa buhay. Iwasan ang mga bisyo, iwasan ang mga stress at kung ano-ano. Huwag din po nating hayaan na maabuso ang ating katawan. Kailangan din magpahinga. Nagmamahal, Ate KV. Once again, this is KV, your physical therapist for today. Back in the Philippines. See you again. Bye!